speaking about all of the individuals that are within this organization. Now, this power is referred to with different names. It's called the King of the North in Daniel 11. It's called the harlot in Revelation 17. It's called the man of sin in 2 Thessalonians 2. It's called the little horn in Daniel 7 and 8. It's called the abomination of desolation in Matthew 24. It's called the beast in Revelation 13, which we're going to study. And it's referred to as the Antichrist in 1 John chapter 2. In other words, this power has many names and many nuances in the scriptures. We're going to take a look primarily at Daniel chapter 7 and Revelation chapter 13. Now, somebody might say, but Pastor Bohr, how can you distinguish individuals from the system when the individuals are within the system? Perhaps the Unya diha sa ilang taliwala miturok ang gamayng sungay, ang usa ka gamayng sungay mao kini ang Roma kay migawas man kini gikan sa upat ka mga mananap. Sa ikaupat nga mananap. Ang gamayng sungay ang kaharian o organisasyon, sistema kini, dili kini ang matag usa ka tawo. Og ang uban pa niyang pangalan o ngalan hari sa amhianan sa Daniel kapitulo 11 bersikulo 7. Inahan sa tanang bigaon gipadayag kapitulo 7 bersikulo 5. Mutungha ang taong yawanon ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 3. Ang gamayng sungay sa Daniel chapter 7 o kapitulo 7 at kapitulo 8. Ang makalilisang nga talan-awon, Mateo kapitulo 24, versikulo 15. Ngalang mananap sa padayag kapitulo 13, nga mitungha gikan sa dagat. Gitawag nga Antikristo, muanhi ang kaaway ni Kristo sa 1 Juan kapitulo 2, versikulo 18. Karon nagsukad kining maong mga pagtulon-an gikan sa Daniel chapter 7 o kapitulo 7 o sa gipadayag kapitulo 13 nga kung saan unsaon pag-ila ang bawat isang organisasyon at ang pagkalahi sa individual o organisasyon.